Natalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang laro kontra Hornets kaninang hapon at agad lumutang kung sino nga ba kina LeBron James at Luka Doncic ang gagawa ng last shot. Ayon sa ESPN, sina James at Luka Doncic sinabing ang kanilang mga tungkulin sa clutch ay magiging palitan. Tatlong laro pa lang bilang magkakampi sina LeBron James at Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, pero agad nang lumutang ang tanong sino ang kukuha ng huling tira. Noong Miyerkules, si James ang napili. Gayunpaman, mintis ang dalawang potensyal na game-tying 3-pointers niya sa huling segundo ng pagkatalo ng Lakers sa Charlotte Hornets, 100-97. Si Doncic na nag-inbound ng bola kay James may 6.3 seconds na lang sa orasan upang ihanda ang unang tira, ay nagsabing palitan ang kanilang magiging papel sa ganitong sitwasyon. Maganda ang laro niya, kaya malinaw na pupunta kami sa kanya, sabi ni Doncic. Pero sa tingin ko, minsan siya, minsan ako ang kukuha ng huling tira. Depende kung paano ang takbo ng laro. Bago ang kanyang huling dalawang mintis, ang huli ay tumama sa harapan ng ring sa buzzer matapos makuha ni Gabe Vincent ang offensive rebound mula sa una niyang sablay at muling ibinigay ito sa kanya at nakapagtala si James ng 16 points sa fourth quarter sa 6-for-8 shooting, kabilang ang 2-for-3 mula sa 3. Si Doncic naman ay may 5 puntos lang sa quarter na iyon sa 2-for-5 shooting. Bilang coach, nakaka-excite na may dalawang manlalaro kang maaaring magpasa at siya ring tatanggap ng pasa, sabi ng Lakers coach na si JJ Redick tungkol sa late game dynamic ni na James at Doncic. Pero sa tingin ko, nakahanap ng magandang rhythm si LeBron sa fourth quarter at comfortable ako roon. At nagkaroon naman kami ng dalawang magandang tira. Sinabi ni James na naging maayos ang pakiramdam niya sa play call na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na tumira ng tres mula sa itaas ng arc. Kakatira lang niya ng isang tres may 6.8 seconds ang nalalabi upang bawasan ang kalamangan ng Hornets mula 4 patungo sa 1, 98-97. Sinusunod lang namin ang set na dinisenyo ni JJ, ani James tungkol sa kanyang muling tira. Ine-execute namin ito, pero hindi lang namin naipasok. Natapos si James na may 26 points sa 10-for-22 shooting, 11 assists, 7 rebounds, at 2 blocks, ngunit nahirapan ng Lakers sa kabuuan ng laban kontra Hornets. Halos nagtala si Doncic ng triple-double na may 14 points, 11 rebounds, at 8 assists, pero 5-for-18 lamang ang kanyang tira mula sa field at may 6 turnovers. Si Austin Reeves ay may 3-for-9 sa field bago na-eject sa huling bahagi ng third quarter matapos makatanggap ng dalawang technical fouls mula kay referee Rodney Mott. Nakapagtala naman si Rui Hachimura ng 17 points ngunit sumablay sa 7 sa 8 niyang tira mula sa 3 at mintis ang dalawang free throws sa may 37.7 seconds na lang sa laro na sanay nakapagtabla ng score. Siyempre, kakailanganin ng kaunting panahon, sabi ni Doncic. Ngayong araw, sobrang rusty ako. Nagsimula ako ng laro na may 4 o 5 turnovers. Hindi dapat mangyari yun. Kailangan lang maglaro ng tamang basketball. Tumira ang Lakers ng season-high 51 attempts mula sa 3 ngunit nakapagtala lamang ng 15 ang naipasok or equivalent sa 29.4%. Sa tingin ko, sapat ang effort at competitive spirit namin para manalo, sabi ni Redick. Pero naging mahina talaga ang opensa namin sa laro. Si James, na naglalaro kahit may iniindang left ankle injury na nagpatigil sa kanya sa All-Star Game, ay itinuro na si Doncic ay ngayon palang nakabalik sa kanyang ikatlong laro mula noong Pasko matapos magtamo ng pilay sa kaliwang binti. Hindi pa niya kabisado lahat ng plays, hindi pa niya alam ang lahat ng defensive coverages, lahat ng signals at mga bagay na binuo namin mula noong Setyembre, sabi ni James. Kaya, syempre, sinusubukan naming bilisan ng proseso habang nasa laro na mismo. Galing siya sa injury, bumabalik pa lang sa kondisyon. Kaya sama-sama namin itong tinatrabaho. Sa kabilang banda may pagbabago sa career ni SGA. Tuluyan ang ginawa ni Shai Gilgeous-Alexander ang pumala sa kanyang ahente. Ang superstar ng Oklahoma City Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander ay kumalas na sa kanyang ahente na si Tad Foucher ng Wasserman at ngayon ay sarili na niyang irerepresenta ang kanyang karera ayon sa mga mapagkukunan na nakumpirma ng ESPN. Si Gilgeous-Alexander ay kwalipikadong pumirma ng super maximum extension kasama ang Thunder ngayong tag-init na may halagang halos $300 million. Si Foucher ay dating ahente rin ng longtime Thunder star na si Russell Westbrook bago sila naghiwalay ng landas noong 2022. Si Gilgeous-Alexander, 26-year-old, ay nagkakaroon ng MVP caliber na season para sa top-ranked Thunder na may average na league best 32.5 points bawat laro habang may shooting percentage na 52.3% mula sa field. Ang desisyon ng Oklahoma City star na pumala sa kanyang ahente ay unang naiulat ng NBA journalist na si Chris Haynes. Marahil, ang hakbang na ito ay upang alisin ang tagapamagitan na kailangang bayaran ng superstar para sa isang kontrata sa loob ng court na walang anumang pinagtatalunang aspeto mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, inilalagay nito si Gilgeous-Alexander sa isang eksklusibong grupo ng mga manlalarong nagre-representa sa kanilang sarili. Sa kabilang banda, gusto ni Kyrie Irving na maglaro para sa Australia sa 2028 Los Angeles Olympics.
Sinabi ng Dallas Mavericks star na si Kyrie Irving na nais niyang maglaro para sa Team Australia at umaasa siyang maging kwalipikado sa tamang panahon upang may representa ang Boomers sa 2028 Los Angeles Olympics. Si Irving, na ipinanganak sa Melbourne, Australia, ay tinanong nung All-Star Weekend kung ikinukonsidera niyang lumipat mula sa Team USA patungo sa Australia. Pinoproseso na namin ito ngayon, sinabi ni Irving sa mga mamamahayag noong linggo. Sinusubukan lang naming alamin kung ano ang pinakamainam na paraan upang ako'y maging kwalipikado. Maraming papeles na kailangang ayusin para dyan. Si Irving, 32-year-old, ay naglaro para sa United States sa 2016 Rio Olympics at tumulong sa pagkapanalo ng gintong medalya ng Team USA. Gayunpaman, hindi siya napili sa alinman sa dalawang huling roster ng Team USA para sa Olympics, kabilang ang koponang nagwagi ng ginto sa Paris Games noong nakaraang taon. Upang maging kwalipikado, kailangan ni Irving ng pag-aproba mula sa USA Basketball, FIBA, at Basketball Australia. Malinaw na may desisyon pang kailangan gawin ng Team USA, sabi ni Irving. Pero para sa akin, sinusubukan ko lang gawin kung ano ang pinakamainam. Sa totoo lang, kung magkaroon ako ng pagkakataong maging Aussie sa isang punto ng aking karera at makapaglaro para sa Team Australia, magiging napakaganda nun. Si Irving ay 36-year-old na sa 2028 Olympics, kung saan maaari siyang sumali sa Team Australia na kinabibilangan na ng mga NBA players tulad nina Dyson Daniels, Josh Giddey, Ben Simmons, Dante Exum, at Josh Green. Nanalo ang Australia ng bronze medal sa 2020 Tokyo Olympics ngunit nagtapos sa pang-anim na pwesto noong nakaraang taon sa Paris matapos matalo sa overtime laban sa Serbia sa quarterfinals.